Libra, hello again. Thank you sa pag-aabang lagi ng reading, pagbalik-balik, and patuloy na support, pagsubaybay, yan. Kung gusto nyo ng private reading guys, tignan nyo na lang dito sa screen. Ingat kayo sa mga fake ha. Nag-iisa lamang yung aking FB, Meta Verified, may check sa dulo yung purple tin. Pag walang check, hindi ako. Pag may-message kayo, naghihingi, nag-o-offer ng kung ano-ano, nag-add friend, hindi po ako yun. Pwede nyo akong sundan sa FB, sa YT, sa TikTok. Okay? Thank you sa mga nag-subscribe. Solitude, Libra. Rest, ponder, quiet, sanctuary. Ayan yung unang card mo. Peacock, vase, ano to? Stork, tsaka sunrise. Siguro iba sa inyo may soul searching kasi lumilitaw yung solitude mo. Ito yung mga period na kahit solo ka lang, mag-isa ka lang, alam mo yon, na-enjoy mo yung sarili mong company. Actually, mas nagkakaroon ka ng clarity, ng peace during dito sa mga period of solitude mo, Libra. Ayan. So, sinasabi rito, makakapag-take ka ng rest, makakapag-isip-isip ka, magkakaroon ka ng peace and quiet all to yourself. Okay? Ibig sabihin yan, makakapag-detox ka, makakapag-relax ka, magde-detach ka muna doon sa busy life mo, magte-take ka ng time na magpahinga, recharge your energies, and at the same time, makapag-reflect na rin. Stork is about mga bagong opportunities, Libra. Ayan. Ito may magandang balita when it comes to pera, business, or career opportunity. Ito kasi admirer, Libra eh. Sinasabi dito pwedeng meron kang secret admirer. Wow. So may tagahanga ka, Libra, or meron ka na namang tagahanga kung ikaw ay very attractive. Marami sigurong natutuwa sa'yo, nakyukyutan sa'yo. Beware of great pride, Libra. No creative ideas. Kasi merong bagong opportunity sa'yo eh. Yung iba sa inyo, meron pa kayong mga maiisip na mga panibagong diskarte. Dami nyo na namang sigurong nai-imagine na gusto ninyong umpisahan, gawin, Libra. Kasi dito meron kang mga new projects, new ventures, mga bago mong pagkakaabalahan, mga bago mong itatry, sisimulan. Yung iba sa inyo, kung gusto nyo ng fresh start, ito yun. Ito na yung makakapagsimula ka uli. Pwedeng new contract yan, new hobby, new connection, new whatever. Ha? Thank you so much sa inyong love and support. Don't forget to subscribe kung bago po kayo. Paki-share na rin itong ating reading para makarating sa iba. Yan. Thank you dun sa mga nag-avail na subscription. Kung gusto nyo exclusive perks, mag-avail kayong subscription sa FB ko. Okay? Tsaka mag-join kayo dun sa channel updates ko dun sa FB. Minsan nakikipagkulitan ako doon, minsan may mga update ako sinasabi doon, yan. Private reading nandito sa screen ha, kayo mag-message sa akin kasi nga maraming fake na sila yung magme-message sa inyo. Sa lahat ng platform yan, mag-ingat kayo, maraming gumagaya sa akin. Kaya dapat alam nyo yung legit. Meron kang mga fire sign dito. Aries, Leo, Sagittarius, strong energy ni Aries, ni Virgo.
Meron din namang strong energy ng Aquarius, Scorpio, Leo, or Taurus, or other air signs. So, mas iba-value mo yung, yung pagiging low-key, mas low-key ka, mas iba-value mo yung, yung moments of silence, Libra, according dito sa solitude card mo, as an additional message. So, yan din ito rin yung perfect time na, ma-appreciate mo naman yung sarili mo, magkaroon ka ng pahinga, magkaroon ka ng self-care. Ito yung mga period, moments of silence na kinakailangan mo, Libra. Huwag kang masyadong maging harsh sa sarili mo. Don't push too hard, no? Huwag kang masyadong huwag mo i-push masyado yung sarili mo. Yung kinakailangan mong mag-slow down, magpahinga, mag-take a pause, gawin mo. I-honor mo yung mga needs mo, yung feelings mo during this time of silence, solitude, or period ng reflection. Ito yung good time para mag-turn inward ka muna, pansamantala, no? So, your own peace is more valuable than anything else during this period, Libra. It is not being selfish eh. Ito yung personal space mo na kailangan mong maglaan actually ng personal space. Yun yung parang message ng solitude card mo. Kailangan mo na i-allow naman yung sarili mo na somehow makapag-take a break ka maka-take a break ka from dito sa sobrang busy na mundo mo. 'Di ba? Everybody needs a break. Para kasing meron kang mga ito-tone down, isa-silence, no? Sabi ko nga, mas low-key, mas tahimik, mas simple, mas relaxed. Yun yung parang ipa-prioritize mo eh. Tapos sa ibaba mo, no, napaka-importante nitong card mo. Angel number 303, yung mga mahilig sa mga numbers. Merong 11, may 303, merong 2, may 4, may 9, may 21. Forgive, Libra. Isa ito sa factor na kailangan mo kung gusto mo talagang magkaroon ng overall peace sa buhay mo. Iba yung iba yung matahimik yung buhay mo eh. Alam mo yun, kahit gaano ka kapera pag wala kang peace of mind, baliwala lahat ng pera mo. Baliwala lahat yung fame, etc. Lahat yan, lang yan, mabababaw. So, ang mas importante is peace, forgiveness. So, siguro, para ma-achieve mo talaga yung overall genuine peace na yan, meron sigurong mga connections dito na na hindi naging okay, na kailangan ng pagpapatawad. Okay? So, hindi ka naman magiging happy, hindi mo ma-enjoy kung walang peace, no? Kung magulo nga yung paligid mo, dami mo nga pera, famous ka nga, sobrang pressure, sobrang stress, di ba? So, importante yung pagkakaroon ng peace, importante yung pagkakaroon ng forgiveness. So, it's either ikaw mag-ask ka ng forgiveness, pwede namang sa sarili mo to, like mag-pray ka, mag-confess ka, mag-repent ka doon sa mga sins mo, mag-ask ka ng forgiveness, or merong mga bagay na nangyari sa buhay mo na kailangan mo nang patawarin, or mga tao na parang patatawarin mo na, or pwedeng sila yung hihingi ng forgiveness sa'yo. So, lumitaw din pala yung Hermit card dito sa ibaba mo, which is also a card ng reflection, solitude, no? By the way, Libra, ang lakas ng energy ng solitude, reflection. Itong dalawang card na to, sasabi ng solitude, reflection. Nagkakaroon kayo ng parang magkakaroon kayo ng inward
journey, Libra. Oo, kasi ano to inner reflection ito. Inward journey, self-reflection yung hermit, tapos ito rin yung solitude card mo. Ganon din yung mensahe niyan actually. Merong mga next steps dito, according dito sa 2 buwans mo. So, nakikita ko, yung iba, meron kayong mga pagpaplanuhan, magre-reflect kayo dito, no? Actually, pwedeng may opportunities, options para sa'yo, Libra. At isa yan dun sa mga bagay na pinagmumuni-munihan mo, no? So, you definitely will take time na gumawa ng mga plano, strategize, pag-isipan mo ng mabuti, itong mga next na steps, hakbang na gagawin mo, na may kinalaman sa career mo, or may kinalaman overall sa sarili mo, or sa relationship. Okay? So, nakikita ko dyan yung nagiging maingat ka pagdating doon sa mga next na steps na gagawin mo sa career mo or sa love life mo. Kasi ang napipick up ko energy to, strong energy ng single, ayan ha, yung iba sa inyo, kung single kayo, baka itong reading na to para sa inyo. Okay? So, para ang nakikita ko rito, Libra, puro may kinalaman sa success, sa growth mo. Ayan. Personal growth, career growth, financial growth, puro growth yung nakikita ko, puro mga plano, puro mga opportunities, no? So, nakikita ko rito, single ka, pero meron kang stable job, successful ka, secured ka financially, na-afford mo yung mga magagandang bagay in life, no? Yung lifestyle na gusto mo. Kasi ito ay pagiging self-made, no? So, nakakakita ako dito ng mga projects na magiging successful, mga plano mo na magiging successful, kung ano man yung mga sisimulan mo, projects mo, mga gagawin mo, will all be successful, Libra. Basta doon sa field na nasaan ka, yung mga bagay na gusto mong ma-achieve mo yan. No? By the way, Emperor is a sign ng success, leveling up, promotion, moving forward, being in a superior or mataas na position. So, kung meron kayong mga tina-target na ganun, ito yung magagandang signs na ma-achieve mo yan, yung mga possibilities, no? Yung iba dito, parang lalong the more na nagtitake kayo ng time na makapag-reflect, meditate, lalong tumataas yung level ng intuition ninyo, Libra. Siguro, bata ka pa lang, malakas na yung intuition mo, tapos parang habang tumatagal, nakikita ko lalong nagle-level up yung yung abilidad mo na ganyan. No? Maaaring iba sa inyo, kapareho ko kayo, reader or intuitive, yan. Nakikita ko rin na may mga lessons na bago para sa'yo. Actually, may mga challenge dito sa mga gusto mong aralin, matutunan. So, nakikita ko rito na maaaring naka-curious ka about something, gusto mong subukan yan. Pero, feeling ko lang, Libra, kulang pa yung information na meron sa'yo. Kaya, mas maganda mag-research ka pa bago mo pasukin yan, bago mo gawin yan. Aralin mo munang mabuti. Kasi nakikita ko naman may period dito ng studying. By the way, sa ilalim, lumitaw yung card mo, Libra, Justice card, no? So, for some of you na nagsisik kayo ng justice, pwedeng ito na yun, pwedeng this is also a sign ng mga legal matters to come, decisions, mga, ano ba tawag dito? Mga bagay na may kinalaman sa mga legal process, pwede rin naman. Priestess card, ito yung time, Libra, na mas in tune ka sa iyong intuition. Kaya most likely, mapapakiramdaman mo yung mga bagay. Magkakaroon ka ng kahit papaano parang malakas na
feeling about something na yun yung intuition mo telling you. So, this is the time na magre-rely ka more on sa intuition mo kaysa doon sa mga noise sa paligid mo. Love life mo, Libra, nakikita ko dito. Solo mode ka muna. Yung iba sa inyo, mas ipa-prioritize nyo muna yung career ninyo, mas enjoyin nyo muna yung sarili ninyo, magpayaman, magtrabaho, mag-self-care, mag-glow up, kesa pumasok sa relationship. Although nakakita naman ako ng opportunity dito sa'yo when it comes to love, nakakita ako ng person na interesado, nakikurious sa'yo, or even a stalker, an admirer. Okay? So, itong tao na to, may unhealthy obsession or attachment siya sa'yo. Pwede kasing hindi kayo nagkaroon ng closure nito. Yes, world card reversed. So, it could be some of the signs na binanggit ko kanina, no? Nang dito si Virgo, si Aries, si Leo, si Scorpio, or si Aquarius, or si Taurus. Kasi nakikita ko may mga plano tong person na to. Nakamasid siya sa'yo, di sabihin, sinusubaybayan ka niya, ini-stalk ka niya, very curious or obsessed or spying itong person na to sa'yo. Basta nandyan lang siya sa paligid-ligid kahit hindi siya nagme-message sa'yo, nagpaparamdam. Andyan siya sa'yo. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod. Babush.